Kumusta mga kaibigan? Handa na ba kayong sumisid sa isa na namang hiwaga ng ating karagatan? Yes, may matututunan ulit tayo. Isa na namang nilalang na laman ng dagat. Mula sa mga matatandang kwento na di natin mapagdududahang nagdulot ng kaba at kilabot noong ating kabataan. Ako nga pala si Tito Darbs. Isa na namang araw ng istoryang kababalaghan mula sa misteryosong kailaliman ng ating karagatan ng ating pagkukwentuhan. Handa ka na ba kaibigan? Bago ang lahat, Happy Halloween at Happy All Souls Day sa inyo mga kaibigan. Huwag ninyong kalimutan na bisitahin ang inyong mga yumaong mahal sa buhay, kahit ipagtirik man lang natin sila ng kandila at mag-alay ng taimtim na panalangin. Baka kasi sila na ang magdesisyon na dumalaw. Bahala ka na dyan. Tara na nga at simulan na natin. Baka saan pa mapunta ito? Isang di mapagkakailang magpapakilabot sa inyo lalong-lalo na kung kayo ay mag-isang nangingisda sa gitna ng dagat at may natanaw kayong sumisilip-silip mula sa mga alon. Bago tayo tuluyang lumusong sa kasaysayan ng Siyokoy, bigyan nyo naman ako ng konting lambing sa pamamagitan ng pag-like, share, and subscribe sa ating munting channel. Marami na akong kwentong nailathala na baka gusto mong balikan. Kapag naririnig natin ang salitang sirena agad na pumapasok sa isip natin ang imahe ng isang magandang babae na may buntot ng isda, di ba? Pero, naisip nyo na ba kung mayroon din silang katumbas na lalaki? Kung mayroong mermaid, mayroon bang merman? Sa ating mayamang mitolohiya, hindi lang mga sirena ang naninirahan sa ilalim ng dagat. Maraming nakakamangha at nakakatakot na nilalang ang itinatago ng ating malawak na karagatan. Mayroon din silang mga kasamang lalaki at sila ay kilala bilang mga sireno. Ang mga Siyokoy ay isa pang mas nakahihilakbot na bersyon ng nilalang na ito. Ngayon, kung iniisip ninyo na sila ay kasing kaakit-akit ng mga sirena, well, mag-isip kayong muli dahil ang mga Siyokoy ay ibang-iba. Sa akin ngang palagay ay wala talagang makapagsabi kung ano ang tunay nitong hitsura. Tila ba iba-iba rin ang depeksyon depende kung saan nakita o namataan. Ayon pa nga sa ibang historiador, mas mukha pa itong nakakatakot sa kahit anong nilalang, sinasabing mas mukha itong ahas o dragon kaysa isda kung saan sinasabing galing nitong kawangis. Ayon sa mga kwento, ang Siyokoy ay mga nilalang na may katawang hugis tao pero mas kahawig ng isda. Balot ng matitigas na kaliskis ang kanilang balat, na kadalasan ay kulay kayumanggi o berde, para madali silang makapagtago sa mga lumot at halaman sa ilalim ng dagat. Imagine ninyo, isang nilalang na nakatayo na parang tao, pero ang balat ay parang sa isda. Nakakakilabot, di ba? Pero hindi lang yan ang kanilang katangian. Sinasabing ang pinakakapansin-pansin sa kanila ay ang mahahabang berdeng galamay or tentacles na nakakabit sa kanilang katawan. Ang mga mahahabang galamay na ito bukod sa kanilang mga natural na kamay ay ginagamit nila para manghuli ng kanilang biktima. Bukod sa tentacles, mayroon din silang mga palikpik sa iba't ibang parte ng katawan, tulad sa likod, braso at binti na tumutulong sa kanila para makalangoy ng mabilis. At para matagumpay na makapangaso at makahinga sa ilalim ng tubig, syempre mayroon din silang mga hasang. Oo, tulad ng isda, mayroon silang mga butas sa leeg o sa gilid ng katawan na nagsisilbing hasang. Isang kamangha-mangha at kakilakilabot na tanawin. Ang kanilang mga kamay at paa ay may webbing o balat sa pagitan ng mga daliri, parang sa palaka, para mas maging epektibo ang kanilang paglangoy. Sa madaling salita, kung ang mga sirena at sireno ay simbolo ng kagandahan at pangaakit, ang mga Siyokoy naman ay kumakatawan sa mas mailap at nakakatakot na bahagi ng karagatan. Sila raw ang mga tagapagbantay ng kanilang teritoryo sa ilalim ng tubig, mga berdugo ng mapang-abuso at lapastangang mga mangingisda at mga katulad nito. Ayon sa mga mangingisda noon, kinatatakutan ng mga Siyokoy dahil di umano ay hinihila nila pababa sa kailaliman ang sinumang mangahas na lumapit sa kanilang kaharian. Sila raw ang pangunahing dahilan kung bakit karamihan sa mga mangingisdang noon ay hindi na nakakabalik. Ihilahin ka raw ng kanilang malalakas na braso at galamay, dadalhin sa kanilang tahanan sa ilalim ng dagat at hindi ka na muling makikita pa. May isa pang kwento na isang mangingisda raw ay payapang naglalayag sa dagat ay biglang nawalan ng malay.
Paggising niya siya raw ay nasa harapan na ng isang syokoy nasa ilalim na ng dagat kasama ng kanyang bangka. Sila ang bangungot ng mga mandaragat. Samantalang ang kanilang katumbas na nilalang ng karagatan na babae, ang sirena, ay mas kilala sa kanilang kagandahan at matamis na boses na ginagamit para akitin ng mga tao. Ang mga syokoy ay direkta sa aksyon. Hindi na nila kailangan ng pangakit. Ang kanilang pisikal na lakas, bangis, at nakakatakot na anyo ay sapat na para takutin at kayaning biktimahin ng sinuman. Kaya naman, madalas silang ituring na mga halimaw ng dagat. Mababangis, mabibilis, at walang bakas ng habag ang kanilang mga kilos para sa kanilang mga napiling biktima. Sila yung tipo ng nilalang na ayaw mong makasalubong kapag nag-iisa kang naglalayag o lumalangoy sa laot. Ang kanilang imahe ay totoo namang kabaligtaran ng karaniwang depiction ng mga merman at mermaid sa Western mythology na madalas ay gwapo at makisig tulad ni Aquaman, King Triton o ni Poseidon. Ang syokoy ng Pinoy mythology ay mas mabangis, mas malapit sa itsura sa mga ahas at isda at mga nilalang sa malalim na bahagi ng karagatan. May mga nagbabagang mata, mahahaba at matatalim na mga kuko at mga ngipin na kagaya ng sa mga pating. Mayroon ding mga historiador na may sabing sila ay ubod ng laki. Mas malaki pa sa gusali na talaga namang magpapahiwalay ng iyong kaluluwa sa hilakbot at takot. Purong takot at hilakbot lamang, walang katulad na bangungot sa dagat. Kumbaga sa isang pamilya sa ilalim ng dagat, ang mga sirena ang magandang mukha ng kanilang lahi. Ang iyong magaganda at makikisig, ang sireno at sirena na nagre-representa o nagbabalanse ng masasama at mabubuti. Parang sinasabing di lahat ng halimaw ng karagatan ay may nakakatakot at nakahihilakbot na katangian, figura at hitsura. Samantalang ang mga syokoy, sila ang seguridad, ang mga sundalo at mga mandirigma. Ang mga bantay na sisiguraduhing walang sinumang dayuhan ang makakapasok sa kanilang teritoryo ng walang pahintulot. Ang kaibahan na ito sa pagitan ng sirena at syokoy ay nagpapakita kung gaano kayaman at ka-diverse ang ating mga paniniwala at kwentong bayan. Hindi lang puro pantasya at romansa ang laman ng ating mitolohiya. Mayroon ding bahagi na punong-puno ng misteryo, panganib at kababalaghan. Isipin mo na lang sa bawat alon na humahampas sa dalampasigan, anong mga nilalang kaya ang nagtatago sa ilalim nito? Ang magagandang sirena ba na nag-aabang para kumanta? O ang nakakatakot na mga syokoy na nagmamasid mula sa kadiliman handang protektahan ang kanilang kaharian? Ang mga kwento tungkol sa syokoy ay nagsisilbing paalala sa atin tungkol sa respeto sa kalikasan, lalo na sa karagatan. Ito ay isang malinaw babala na ang dagat ay hindi lang isang lugar para sa libangan. Ito ay isang malawak at misteryosong mundo na may sariling mga prinsipyo, batas, mga nilalang na naninirahan at nagbibigay proteksyon dito. Kaya sa susunod na tumingin kayo sa malawak na karagatan, alalahanin ninyo na bukod sa mga isda at korales, maaaring may mga mata ng syokoy na nakatingin pabalik sa inyo mula sa kailaliman. Isang paalala na ang ating mundo ay puno ng mga hiwagan na higit pa sa ating nakikita. At dito nagtatapos ang ating nakapangihilakbot at nakakalunod na paglalakbay sa malawak na mundo ng mga syokoy. Sana ay may natutunan kayong bago at mas lumawak pa ang inyong paghanga sa ating sariling mitolohiya. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe na rin sa aming channel para sa mas marami pang kwentong puno ng kaalaman at hiwaga. Pindutin nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated. Happy Halloween at Happy All Souls Day sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako nang pala si Tito Darbs at ang malawak at makulay nating mitolohiya ang natatangi kong paksa. Adios amigos, kayo na bahala sa syokla.